At dahil tapos na ang holiday seasons, kaya naman balik na tayo sa gulay at eto nga nanguha kami ng gabi, ginataan namin ang laman nito at para mas lalong maging masarap ay nilahukan namin ito ng tinapa. Ganito nga talaga yung ginagawa namin pagkatapos ng handaan, pantanggal sa umay. At eto nga gabi ang naisipan namin gulayin kasi napakarami dito sa fish pond ng tiyuhin ko. Naghanap nga din sana kami ng talbos nito kasi masarap din yung sabawan at lagyan ng pampaasim kaso kakaunti lang yung nakita namin. Malalaki naman nga yung nakukuha namin kasi bago namin bunutin ay kinakapa muna namin sa ilalim para hindi naman masayang. Ilang piraso naman na nga yung nakuha namin kaya umahon na ako bago pa magising ang mga linta. Mula nga sa pinagkuhaan namin ay napakalapit lang dito ng ilog at sa gurong kaya dumaan na kami para mahugasan itong mga gabi. Pinag-alisan ko nga lang yan ng mga ugat at dito ko na nga rin tinatapon kasi pwede yan maging pagkain ng mga lamang ilog katulad ng suso at agama. Tinatanggal ko na nga rin ang mga tangkay na malapit na mabulok na hindi na pwedeng gulayin. Etong sa guro nga pala ay dito kami kumukuha ng iniinom naming tubig kahit noon pa kasi napakalinis at napaka-presko ng tubig dito. Ang isa pang ang kagandahan ay hindi ito nawawalan ng tubig. Pagkatapos ko nga pala malinisan lahat ng gabi ay naghugas na rin ako ng aking paa para maalis ang mga putik at nakiinom na rin ako. Ito talaga ang kagandahan dito sa probinsya. Libre na sa tubig, presko pa ang hangin at higit sa lahat nasa paligid lang ang mga pwedeng gulayin kaya nakakalibre na sa ulam. Pagkarating nga namin sa bahay ay kumuha muna ako ng lagayan at dito ko na nga rin ito babalatan sa ilog para diretso ng mahugasan pagkatapos. Inuna ko nga munang linisan itong mga tangkay kasi bibili din ko ito sa araw para matuyo at gagawin kong laing. Pagkatapos ko malinisan ng maayos ay tinalian ko naman sa dulo at alam nyo ba na ang ganitong klase ng gabi ay napakalambot kapag naluto. Napakasarap nito gawing laing lalo na kung hahaluan ng konting karne o di kaya naman tinapa. Itinabi ko nga muna at binalatan ko na itong mga laman. Kulay puti nga ang kulay nito pero kapag naluto na ay violet. Pabago-bago na naman nga ang panahon ngayon dito sa amin. Araw ng konti at maya-maya ay uulan na naman kaya kung mapapansin nyo ay malakas ang agos ng tubig dito sa ilog. Pagkatapos ko nga pala mabalatan lahat ay pinaghihiwa-hiwa ko na at kapag nagluluto nga talaga kami nitong laman ay sinasamahan namin ng konting tangkay. Natapos na nga kami at umuwi na at isinabit ko na nga itong mga dahon ng gabi para biladin kahit walang araw. At dahil ginataan ang luto natin dito, kaya naman nagbalat na ako ng nyug at pagkatapos ay kinudgud ko na ito. Magsisimula na nga rin ako magluto kaya isinalang ko na itong kawali at inilagay ko ng mga ginayat na gabi at ang gata. Naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa katulad ng luya, bawang at sibuyas at tinalo-halo ko lang ng konti. Kahit nga halo-haluin ay hindi naman ito makate kasi ilang beses na namin itong natry gulayin. Naglagay na nga rin ako ng paminta at asin at nang malapit na nga maluto ay nilagay ko na ang mas lalong magpapasarap dito sa ating gulay ang tinapa. At syempre hindi mawawala ang sili pampaanghang. Nagprito pa nga pala ako dyan ng tuyo para may panimpla. At eto nga luto na. Thank you Lord sa blessing. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.